Magandang gabi po, Ma'am Kahan. Sa gabing ito, ibabahagi ko po ang aking mga natutunan sa aralin ng Unit 4 na pinamagatang mga napapanahong isyong lokal at nasyonal. Sa paggamit ng wikang Filipino sa konteksto ng mga napapanahong usapin sa loob at labas ng bansa, katulad ng sistemang ekonomiko ng Pilipinas sa kasalukuyan, kahirapan, unemployment, climate change, pagmimina, deforestation, basura at iba pa. Sa ganitong paraan, ito ay mga nagsisilbing daluyan ng aking mga natutunan at isa rito ay ang kaakibat ng modernisasyon ang pagsulpot ng maraming suliranin tulad ng pagkawasak ng kalikasan, paglobo ng populasyon, pagtindi ng kahirapan, paglawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, paglala ng kriminalidad at iba pa. Sa ganitong diwa, ang tao, ang mamamayan, estudyante ay obligadong sipatin ang sanhi at bunga ng pagbabago sa daigdig. Lalong tumitindi ang pangangailangan ng maisabalikat ang ganitong misyon pagkatapos na nararamdaman ang mga epekto ng pagbabago sa klima na hatid ng pagkawasak ng kalikasan, bunsod naman ng walang rinding modernisasyon. Mula noong 2008, lalong naging lantad ang mga isyong gaya ng kahirapan, migrasyon at kawalan ng trabaho. Parami ng parami ang mahihirap, hindi lamang sa mahihirap na bansa, kundi maging sa mga itinuturing na mauunlad na bansang industrialisado. Habang papalaki naman ng papalaki ang bahagi ng kita ng mga pinakamalalaking korporasyon at ng mga pinakamayayamang individual at pamilya, nananatiling mahirap ang mga mamamayan sa mga bansang dati nang mahirap dahil nakaasa pa rin sila sa pag-e-export ng murang hilaw na materyales at lakas paggawa sa mga mas mauunlad na bansa. Samantala, tumitindi rin ang kahirapan sa mauunlad na bansa dahil sa mga programa ng pagtitipid o paghihigpit ng sinturon ng kani-kanilang mga gobyerno pagkatapos na sumabulat ang pandaigdigang krisis noong 2008. Hindi rin lahat ng mga mamamayan ay nakikinabang sa paglaki ng kita ng mga korporasyong nakabasa sa mga mauunlad na bansa. Dahil sa matinding kahirapan, maraming mamamayan ng bansang mahihirap ang naghahanap ng trabaho sa mga bansang itinuturing na mas maunlad. Sa kasamaang palad, dahil ang unemployment rate sa mauunlad na bansa ay mataas o kaya ay tumataas pa, nagiging limitado ang oportunidad para sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Katunayan, sa maraming mauunlad na bansa, mas humigpit ang mga awtoridad sa mga patakaran sa migrasyon. At sa ilang bansa gaya ng Greece, Great Britain at France, may ilang grupong racist ang nananawagan sa pagpapahinto ng migrasyon. Ang mga suliraning dati-rati tila lokal lamang ay malinaw na may global ng saklang. Dahil na rin sa mahigpit na integrasyong ekonomiko at social-cultural ng maraming bansa sa proseso ng globalisasyon, isa sa mga suliraning global na nangangailangan ng pagtugon ang pagbabago ng klima. Dito, idinidulot ito ng daang taong industrialisasyon sa mauunlad at mga umuunlad na bansa na nagbunga ng napakalaking quantity ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gas na naglimita sa mga napakalaking kakayahan ng atmosfera na pasingawin ang init sa daigdig bunsod ng climate change. At dito napasok ang climate change. Dahil sinasabing malaking suliranin ang climate change dahil sa mga bansang mahihirap sapagkat naapektuhan nito ang paggalaw o pagkilos ng bawat isa. Halimbawa na lamang nito ay mga magsasaka. Dahil sa climate change naapektuhan ang kanilang mga trabaho.
hanggang dito na lamang po ang aking pagsasalita.